Generic multi-tool. Naka-box pa, no? So, i-unbox natin and bigyan natin ng quick review itong generic multi-tool na ito. Okay, meron siyang kasamang pouch. Maganda yung pouch na, makikita nyo, no? Maganda yung pagkakatahi. Okay yung material na ginamit, no? Kang durable. Ang tawag dito ay mole. Mole ang tawag sa material na to. At dahil meron siyang pouch, pwede mo siyang ilagay sa sinturon ng pantalon mo para nasa waist mo siya. Ito yung ating generic multi-tool. Pliers based multi-tool. Ikot natin para makita nyo mabuti. So yung body niya is satin finish, hindi ganun kakintab. Yung tool niya, kamukha nito, ito nakikita ko na to, itong lagari ito oh. Ito knife, makintab. Yan. Meron siyang built-in carabiner clip. So pwede mo rin itong isabit sa sinturera ng pantalon mo, sa bag pwede, no? Pwede mong gawing kwintas, kaya lang masyado mabigat. So pwedeng hindi mo gamitin ito actually. Pwedeng ito, kaya lang naka-expose siya kapag ito ang ginamit mo, itong carabiner clip. Okay. So, bago natin tingnan yung mga tools na kasama nito, tingnan natin yung dimensions niya. So, yung haba nito, dito ko sisimulan, dito sa carabiner clip, is more or less 4.5 inches or around 11.5 centimeters. Ganun siya kahaba. Yung lapad niya, hindi naman siya ganun kalapad, ano? Makikita nyo, no? Tama lang. So, ano nga lang, less than 2 centimeters yung kanyang lapad. Yung ano niya, yung bigat niya. On natin to, no? Lalagay ko siya para makita natin yung weight niya. Okay, it's 221 grams. So okay lang siya, hindi siya ganun kabigat. Tama lang for its size yung kanyang weight. So open natin yung mga tools para makita natin. So of course, meron siyang knife. At may kahabaan ang kanyang knife, So sukatin natin para malaman natin. So from the tip, ito pinakadulo na to, sukatin ko. Hanggang dito sa dulo ng blade, it's 3 inches. Ganun siya kahaba. Ayan. At naglalak siya, meron siyang liner lock. Okay siya, Stable siya. Hindi siya gumagalaw. So, that's one tool that we have. Another is ito, no? Meron siyang file. And at the same time, yung dulo ng file niya, pwede mo siyang gamitin as a big or large screwdriver. At the same time, pwede mo rin siguro ipang-pry ito. Although, I don't think na durable siya, no? Kasi manipis yung bakal, Ngayon, yung likod ng file, meron siyang ruler. So, this is in inches yung nandito. Itong nandito is centimeters. Yan. Ganon din, meron din liner lock. Sa kabila, meron kang lagari. Ayan. Lock din, meron din lock. Tapos sa opposite side niya, meron kang malaking scissors or gunting. Na maganda ang action. Which is usual naman to sa mga Chinese made multi-tools na mahusay kasi silang gumawa ng napansin ko mahusay silang gumawa ng scissors for their multi-tools. Actually better than the better known brands, kagaya ng Leatherman, Gerber, or yung SOG or SOG. Mas maganda yung mga gawa ng China pagdating lang naman dito sa gunting. So yun siya, Ngayon pag inopen natin siya, of course
ito na yung main tool niya, yung pliers. Ito, needle nose type as usual. Karamihan kasi ng ganitong klase ay needle nose pliers ang ginagamit nila. At meron siyang regular plier ito. Meron siyang cutter, at yung cutter niya ay merong replaceable blades. Ayun, no, merong torque screw doon, o Allen screw. Pwede mong tanggalin yon pag pumurol o nabungi, nabali o nabungi. Pwede mong palitan ng bagong talim itong cutter na to. So, dito naman sa kabilang side, meron siyang extra tools, ano. Ito, meron siyang excuse me. Meron siyang screwdriver na maliit, ito. At meron siyang can opener. Ito yung can opener niya. Tapos yun ay wire stripper. Yung may nuts na yun. And aside from that, by the way, ano, nagla-lock din nga pala siya, no? Ayan, no. So lahat ng tools na nandito nagla-lock. So kailangan ko tong pindutin para ma-unlock. Medyo mahigpit siya. Yan. Tapos sa kabila, yung katabi niya, ito, meron siyang Phillips screwdriver. Yan. At ang kagandahan pala nito, no, yung ganitong klase kasi ng mga multi-tool na merong ganitong klaseng Phillips screwdriver, or not necessarily Phillips head screwdriver, basta ganito yung korte niya. Normally, yan ay pwede mong saksakan ng adapter, eh. So, meron akong isa pang multi-tool. Kinuha ko yung adapter. Ito yung adapter niya. Kung bibili mo rin naman to, merong kit kang mabibili nito, eh. So, ito yung pinaka-adapter niya. Papasok siya dito. By the way, no, hindi ito kasama, ha. Hindi ito kasama. Pero, ayan, no, pasok siya. Sakto. So, ngayon, kunin mo na ngayon yung screwdriver bit na kailangan mo. Halimbawa lang, gamitin natin itong pinakamaliit na Allen wrench, ano? O, ayan. Kakabit mo lang dito. May magnet yung dulo nito, eh. Yung, ayan, no? May magnet siya, ayun, no? Medyo mahirap siyang bunutin, actually. So, yung magnet na yun, yun din yung kakapit dito. Wait, Ano nangyari? Ay, pumasok. Wait. Yun. Okay. So, ayan siya. So, yun ang advantage ng ganitong design ng multi-tool, which I think sana, no, lahat ng gumagawa ng multi-tool, sana ganito yung dimensions sa ginagawa nila, ganitong korte, para nagagamitan ng ganito. Sana maging standard yung feature na yon. Kasi maganda siya, may extend mo yung capability ng iyong multi-tool, eh. Dahil nga meron ka lang adapter, marami ka ng screwdriver bits na pwedeng magamit. Napakalaking advantage kasi nung ganun, eh. Ngayon, ano ba ang mga pros and cons nitong multi-tool na to, no? Una, napansin ko na hindi masyadong durable ang ginamit na metal when it comes to the gauge. Yung kapal ng metal, may kanipisan siya, eh, oh. Ayan, manipis, oh. Hindi kamukha ng ibang multi-tool na mas makapal yung gauge ng metal na ginamit. At hindi naka-fold, eh. So, sa bagay, kasi hindi naman ito mamahaling multi-tool, mumurahin lang naman ito, eh. Less than 1,000 pesos to, eh. So, forgivable. Pero kung finold sana nila yon para hindi matalim sa kamay, mas okay, eh, pag hinawakan mong ganon. Pero pwede na. Tapos, ito nga pala, nakalimutan ko lang sabihin. Itong carabiner clip na to, pwede mo ring gamitin to pambukas ng takip ng soft drinks or bottle cap opener. Nakalimutan ko lang i-mention kanina. So, yun yung isang function nitong carabiner clip na to. So, ano naman ang positive na nakita ko dito? Well, ang nakita kong positive dito, aside sa mura siya, is makinis ang pagkakagawa. Ngayon, na-mention ko na nga dun sa isang video ko o bilinag ko na isa pang generic multi-tool na
tayo ngayon ay kinukonsider ako na tayo ay nasa golden age ng multi-tool. Dahil sa murang halaga, makakabili ka ng generic multi-tool na maganda ang pagkakagawa at passable na ang quality ng metal na ginamit. Which na hindi mo makukuha kung babalik tayo, let's say, 3 to 5 years ago. 3 to 5 years ago, hindi mo makukuha yung ganitong kalidad ng multi-tool sa ganito kababang presyo. So, yan, no? May kasama siyang pouch, no? At meron siyang kasamang respectable naman na multi-tool, although hindi ko to kino-consider na for heavy duty use. This is only for light duty use and occasional medium duty use. So, maganda siya dahil maporma siyang tingnan at meron siyang sariling clip. Hindi ka na ipapahiya nito, kumbaga, no? Kung gagamitin mo siya nang naaayon dun sa kakayahan lang nung kanyang ginamit na materials. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, medyo naninipisan ako dun sa metal na ginamit eh. So, wag mo lang siyang gamitin for heavy duty usage. And tingin ko hindi ka na mapapahiya rito or pasadong-pasado na ang multi-tool na ito. So again, this is a generic multi-tool and that's my quick unboxing and review of this tool. Thanks for watching.